ba si Duterte? Sinabi niya. Si Mayor, ayaw tumakbo. Pag gusto ng mga tao, walang magawa si Mayor. Yun ang nakita ko kanya ngayon. I never expected it, even in my wildest dreams. Noong 2015, pagkatapos ng napakaraming espekulasyon, ito ang pagkakataong aming hinihintay. Sa wakas, dininig ng Panginoon ang aming mga dasal. Nagsimula kaming manindigan sa aming mga paniniwala. Ikaw ang gusto namin maging Pangulo. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang mahal naming Pilipinas. Naniniwala kami sa iyo. Mataas ang aming pag-asa na magbibigay ka ng kaginhawahan sa mga suliranin namin ng ilang dekada. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Bawat araw, bawat minutong dumaraan, laman ka ng lokal at international na mainstream medias. Mga langgam lang kami kumpara sa mga elepante, pero hindi ka namin sinukuan. Malaki ang aming paniniwala na magiging karapat-dapat kang Pangulo ng bansa. Hardline anti-crime Mayor Rodrigo Duterte is poised to become the next president of the Philippines. Nagsimula kaming magsaliksik, maghanap ng katotohanan, magpaliwanag. Dahil sa marami kaming naniniwala sa iyo, umusbong ang mga vloggers na hindi kami iniwan. Nagsimula sa kanilang mga personal na social media account, naging kaagapay namin sila upang maiparating ang isang parte ng istoryang ayaw ipakita ng mainstream media. Sama-sama kaming lumaban para sa iyo. But with every soundbite, Mr. Duterte's ratings jumped. At noon ngang ika-9 ng Mayo, taong 2016, ang resulta ng eleksyon sa Pilipinas ay isang katibayan na mayorya ng mga Pilipino ay nagkaisa na ikaw ang karapat-dapat na Pangulo. Naiyak kami sa tuwa. Naramdaman namin ang napakagandang resulta ng aming pagsusumikap na mailagay ka sa Malacanang. I, please state your Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos ng kampanya, sa hindi naming inakalang pangyayari, ang minimiti naming pagkakaisa ay naging malayo sa katotohanan. I will bar you, not because I am afraid of you, I said, because you will never have jurisdiction over my person, not in a million years. Hindi ka nilubayan ng mga kalaban mo sa politika, na mga taong hindi nakuha ang kanilang mga gusto. Nanalo ka man sa demokrasyang paraan, ito ay hindi nila matanggap. Binato ka nila ng iba't ibang mapanirang salita. Pinalakas nila ang kanilang pwersa sa loob o labas man ng bansa. Patuloy ka nilang tinutugis ngunit alam namin ang katotohanan. Marami kaming hindi bumitaw sa iyo. Kami mga kabayan mo sa ibang bansa ay naging daan para maibahagi sa ibang lahi ang kabutihan ng iyong layunin. Nasalungat man sa kanila nakagisnan at pamantayan ang iyong ginagawa, ito ay para sa ating inang bayan, hindi para sa kanila. Sapagkat para sa iyo, kami ang iyong pinagsisilbihan at hindi silang mga dayuhan. Direkta mong sinabi sa kanila na hindi nila tayo alipin at wala tayong pinapanigan, na tayo ay walang kaaway kundi kaibigan ng lahat. Count the number of Filipinos, children, mothers and fathers killed
since the advent of drugs. And the very number that we killed 10,000 or 12,000. Where do you get the facts? You must be idiots. You just read the newspaper and say, this Duterte is a killer. Or you rely on the bias of your representatives because the opposition gave it to them. Imbis na lumaban para kay isang kawayan, nanatiling nakatayo at yumuyuko kapag may bagyo, ngunit hindi nabali para mapaglingkuran kami mga Pilipino. Wala silang tigil sa pagbaril sa iyo ng kanilang mga salita, sa paghagupit sa iyo ng kanilang mga mata. Gusto kanilang mawala sa pamamagitan ng kanilang pagkamuhi, pero kagaya ng hangin, nilagpasan mo sila at patuloy na tumaas. Pinakita mo kung ano ang tunay na pinuno. Simula pa lang nung kampanya ng 2016, ang paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na kinagagalit niya sa sitwasyon ng ating bansa ay yung pang-araw-araw na hirap na dinadanas ng mga kababayan natin. MRT nasisira, yung traffic, grabe, na isa sa mga pinaka-importanting magiging solusyon natin dun sa pang-araw-araw na hinagpis at hirap ng mga kababayan natin ay build. Itinuon mo ang sarili mo sa pagsisilbi sa bayan. Nagtalaga ng mga karapat-dapat na pinuno para sa iyong gabinete. Hindi para suportahan ka, ngunit para paglingkuran kami. Lahat ng Pilipino, anumang kulay ang kanilang winawagayway. Kahit noong panahon ng pandemya na nagpaguho sa damdamin ng mga tao at ekonomiya ng buong mundo, hindi ka natin nagtatay. Nakaramdam kang panghihina pero hindi mo kami sinukuan. Para akong tatay, as paglabas ko sa bahay ko, yung mga anak ko, ayos na, gumaling na. At wala na masyadong problema. Wala nang lagnat at wala nang mamatay. Yun ang gusto ko. Gagawin ko lahat. Pinanghawakan mo ang pangako mong pagsisilbihan mo ang ating inang bayan at kaming iyong kapwa Pilipino. Nung ako po'y nag-aaral sa UP, nagbabayad pa po kami ng tuition. Ngayon po, ni piso, walang binabayaran ang estudyante sa lahat ng state colleges and universities nationwide. Zero, wala pong binabayaran. Oo, sabi mo trabaho mo ito. Tungkulin mong manilbihan na ikaw ay aming empleyado. Pero tatay, walang ibang makakagawa ng trabahong ito ng higit pa sa iyo. Hindi ito trabaho dahil ramdam na ramdam namin kung gaano kami kahalaga. Anuman ang katayuan namin sa buhay, saang lugar man kami nakatira, at anuman ang kulay na aming winawagayway. Hindi kami nagkamali sa iyo, tatay. Personal na binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong gawang OFW Hospital sa San Fernando City sa Pampanga. Sa lahat ng ginawa mo, ang isang pasasalamat ay hindi sapat. Walang salita ang nararapat para maiparamdam namin sa iyo ang pagpapahalagang pinaramdam mo sa amin. Ganun pa man, maraming salamat sa paggising ng natutulog namin pagka-nasyonalismo, sa pagpapakita sa amin ng tunay na bunga ng demokrasya at ng kahulugan nito, sa pagtupad sa aming inasahan sa iyo noong panahon ng kampanya. Maraming salamat sa pagmamahal sa amin. Salamat, tatay. Salamat. Salamat. Ako, maski saan, dala-dala ko ang simbahan ko. Alam mo ang simbahan ko? Sa totoo lang, kayo. Kaming mga kababayan mo sa bansang Netherlands ay nagbibigay pugay sa iyo habang humahakbang ka palabas ng Malacanang at pinagkakatiwala ito sa bagong halal na Pangulo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang iyong pamana ay mananatili sa aming mga puso at isipan at dalangin naming ipagpatuloy ito ng bagong administrasyon. Taas noo
at nakangiti kaming ibabahagi ang istorya ng 6 na taon mong panunungkulan sa aming mga anak at magiging apo. You made us extremely proud to be a Filipino, no matter where we live and work. Wala kang sinayang sa aming pinaglaban. Mabuhay ka, Pangulong Rodrigo Digong Roa Duterte. Maraming salamat po. Dalhin niyo po ang aming respeto at dasal na patnubayan ka ng buong may kapal sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ikaw ang isa sa aming pinakamahusay na ama ng bansang Pilipinas, the 16th President of the Republic of the Philippines. High salute, Tatay Digong. Mabuhay ka.